pamantayan ng tamang reliyon, una, dapat hindi ginawa ng tao. Pangalawa, tinuro ng mga propeta. Pangatlo, dapat yung mismong creator, siya yung nagpangalan, pumili doon sa reliyon, sa pananampalataya. Halimbawa sa Islam, pag tinanong natin yung mga Kristiyano, kasi Kristiyano tayo dati, saan natin makikita sa Biblia na yung tamang pananampalataya Kristyanism? Wala. Kasi yung Kristyanism, hinango lang sa pangalan ni Kristo. Diba? Christ, Kristyanism. Parang ano yun hinahango sa pangalan ng tao, lugar, pook, yung isim, diba? Isim, pag may isim sa dulo. So, ibig sabihin, walang binanggit doon ang tunay na pananampalataya, Kristyanismo. O kung mayroon pang ibang pananampalataya, halimbawa, yung Iglesia ni Cristo, kinuha yan doon sa Biblia na sinabi na dito sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Pero walang malinaw na batayan doon kung iglesia ba ay ano ba yung religion ba yun. Pero sa Islam, malinaw. Inna ad-dina indallahil Islam, di ba? Tunay na itinayo ko ang Islam bilang pamantayan o pamamaraan ng inyong pamumuhay. Ibig sabihin, way of life. Di ba? Binanggit, malinaw. Pangalawa, sino yung creator? Sino yung Panginoon na sinasamba natin? Kung titignan natin sa ibang pananampalataya, wala din malinaw sa mga aklat nila na nagpakilala talaga kung sino yung creator. Minsan nga nagkakasalumat pa, meron ditong sinabi na propeta lang, meron ditong sinabi na anak ng anak ng Diyos na hindi natin alam, di ba? So nagkakaroon ng contradict sa isang kasulatan. Pero sa Islam, panatag tayo. Pag tinanong tayo, sa inyo ba nagpakilala kung sino tagapaglikha? Yes, meron sa Quran. Si Allah nagpakilala, sabi niya, innani anallah. Katotohanan ako si Allah. La ilaha illa ana. Walang ibang Diyos maliban sa akin. So doon pa lang panatag na tayo kung ano yung pangalan ng Diyos natin at kung ano yung religion natin. Di ba? Pangatlo, yung religion ba natin, tinatag ba ito ng tao o hindi? Doon, isa yung sa pinakamatibay. Kasi yung halimbawa, Islam, tinatag ba ito ng tao o hindi? Ang sagot natin dyan, hindi. Bakit? Wala pang tao, may Islam na. Di ba? Kung makikita natin dun sa mga sa history ng Islam na yung Islam, meron siyang tatlong kahulugan sa Tagalog na pagsunod, pagtalima at pagsunod, pagtalima at pagtanggap. Pagsunod, pagtalima at pagtanggap sa kalooban ng nag-iisang Diyos. So yun yung pinakamalapit na kahulugan ng Islam sa Tagalog. Ibig sabihin, once na mayroong creation na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kalooban ng nag-iisang Diyos, sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos, mayroon ng Islam. So ang unang nilikha ng Diyos ni Allah sa atin, naniniwala tayo na ang una niyang nilikha yung kalam, yung panulat. So inutusan niya yung kalam, yung panulat na isulat ng lahat ng nangyayari. Bago pa nangyari, bago pa mangyayari, pinasulat niya muna. Kaya nga meron tayong tinatawag na qadar, nakasulat na sa atin yung mga bagay-bagay. So ibig sabihin, yung panulat na yon, inutusan niya yon, meron ng sumunod, sumuko at tumalima sa kanya. Kabilang na din yung mga anghel. Sumusunod sila, sumusuko, tumatalima sila sa Diyos. Ibig sabihin, meron ng Muslim at meron ng Islam na sinusunod sila. Doon nagmula yung Islam. Pero yung pananampalataya nila ng iba, ang tanong, tinatag ba yun ng creator o ng creation lang yun? Di ba? Kasi kung titingnan natin, kailan lang ba? Meron pa nga silang anniversary. Yung anniversary pa lang, katibayan na yun na merong starting kung kailan nag-start yung pananampalataya na kinabibilangan nila. 100 years na daw sila, 114 years na daw sila. Diba? Ibig sabihin, proud ka pa no, na 114 years lang. Ibig sabihin, hindi niya sakop yung unang panahon. Ngayon, meron ako nakausap dyan, ang sabi niya, hindi, yung 114 years na yun, para sa panahon lang natin yun. Yung unang panahon, meron daw ibang aral. Sabi ko, paano magkakaroon ng ibang aral kung isa lang yung nagpadala ng tamang pananampalataya? Hindi ba dapat isa lang yung mensahe nun? Sakop niya yun?